Alam nyo ba kung paano palambutin ang matigas na lupa ngayong tag-init para sa ating mga halaman? Hello mga ka-agri! Sa video na to, ibibigay ko po sa inyo yung 5 simple tips. Kami na! Madalas ang naiisip po natin na solusyon para lumambot yung lupa ay yung pagkukultivate. Pero hindi po ito yung permanenteng solusyon. Yung pagkukultivate natin sa lupa, napaka-temporary lang yan. Yes, lalambot siya dahil na breakdown natin yung mga matitigas na lupa. Pero pag diniligan natin, tapos nainitan, tapos natuyuan siya ulit, mas tumitigas palalo yung lupa. Pag sobrang tigas na lupa, mahihirapan po yung ugat ng ating tanim na maghanap ng tubig at nutrients dyan sa ilalim. So kailangan po may gawin tayo para gumanda yung ating mga tanim at gumanda rin yung ating ani. Kwento ko lang po sa inyo yung natutunan ko nung elementary sa paggagarden. Ang dapat po natin gawin, kailangan mauna po yung pagkukultivate bago tayo magdilig. Kasi pag inunan natin yung pagdidilig tapos saka nyo kinultivate, ang mangyayari po magbubuo-buo at titigas yung lupa. Simple lang siya pero sa mga hindi nakakaalam, malaking epekto po nun sa ating mga tanim. Tip number 1 ay organic matter. Kailangan po meron tayong idinadagdag doon sa lupa na pinagtataniman. Pwedeng uling, yung biochar. So itong biochar ay nag-hold ng moisture, nutrients, saka binabahayan din ng microorganism. So malaking tulong siya para sa ating mga halaman at pagpapaunlad ng lupa. Nakakatulong din po ito para i-increase yung pH level. So kapag mataas yung pH level, nalalayo siya dun sa acidic level ng lupa, mas less yung problema natin sa mga fungus. Pag ginamit po natin itong uling o yung biochar, kailangan pa natin ito i-activate. Ibababad nyo po ito sa tubig ng 24 hours. Tapos yung tubig, kailangan meron pong nutrients. Pwede yung mga liquid concoctions. Tapos yung mga microorganisms para tumira na mismo dito sa uling. Yung compost ay soil amendment din. So nakakatulong po ito para bumuhaghag yung lupa at ma-increase natin yung water holding capacity. Tumataas yung moisture doon sa lupa dahil sa mga organic matter. Ang maganda po dito sa compost, source pa siya ng nutrients. Tapos napakadaling gawin. Pabubulukin nyo lang po yung backyard and kitchen waste. Pag durog na at tuyo na, pwede nyo na pong ihalo doon sa lupa. Pwede rin po kayong gumamit ng bunot. Yan, ito nag-hold din ng tubig kaya matagal pong matuyo yung surface o yung lupa. Pwede nyo po siyang durugin or ihalo nyo po yung mga pinutol-putol na bunot ng nyog. Tip number 2 ay microorganisms. Isama na rin na po natin dyan yung mga bulate. Sila po yung mga kumakain ng organic matter dyan sa lupa, sa ibabaw, sa ilalim, at kinukonvert po nila into nutrients na nagagamit ng ating mga halaman. Dito po meron akong EM1, effective microorganisms na activated na. So pwede po ito ihalo sa tubig, ipang didilig or ipang spray nyo po sa lupa para dumami yung microorganisms. So yan po yung kailangan natin paramihin, yung mga good microorganisms. Kailangan po mas maraming mga biological life dyan sa lupa para gumanda yung ating tanim. So papakainin lang natin siya ng mga organic matter, yung mga backyard and kitchen waste. Yan po yung kanilang kakainin para ma-convert siya into nutrients na gagamitin ng ating mga halaman. Liban sa EM or effective microorganisms, pwede po yung LABS, lactic acid bacteria serum. So yung mga concoction, yan pwede natin ipang spray sa lupa. Ito po ay solusyon din natin laban sa bacterial wilt. So kailangan lang natin paramihin yung good bacteria para less yung problema natin sa bacterial wilt. Sa mga hindi po nakakaalam ng bacterial wilt, very common po yun sa mga solanaceous tulad ng sile, talong, kamatis. Yung bigla na lang po nalalanta yung puno. Kahit healthy siya ngayon tapos kinabukasan bigla siya nalanta. Ang posibleng problema dyan ay yung bacterial wilt. Nandun po sa lupa na sumira dun sa ugat ng tanim. Pinipigilan po nito yung pag-absorb ng halaman ng tubig dun sa lupa. Kaya mabilis pong nalalanta yung puno.
Mamaya mag-spray ako nitong microorganisms dito sa aking garden. By the way, ito pala yung tools na ginagamit ko. Nabili ko siya sa online, mura tapos matibay. Yan, isang set na siya, 4 na klase. Dalawang ganito, isang parang rake, tsaka yung fork na maliit. Tip number 3 ay iwasan natin yung overtilling o yung palagiang pagkukultivate. Kasi anong nangyayari po pag nag-cultivate tayo, nagukay po kayo ng malalim dyan sa lupa. Yan, na-expose nyo po yung pinaka ilalim ng lupa kung saan nandyan po namumuhay yung mga microorganisms. Pag yan po na-expose sa sunlight, ang mangyayari po dyan, mamamatay sila. So mas konti yung mga kakampi nyong microorganisms. Yung sunlight po kasi ay natural disinfectant. So kung narinig nyo na po sa farmers, sa mga nagtatanim, ang ginagawa po nila, inaararo nila yung lupa, tapos binibilad nila ng mga 2 to 3 weeks sa kanila tinataniman. Yun ay paraan ng pagdidisinfect. So maaaring yung lupa na pinagtaniman nila ay may mga sakit, kaya ini-expose nila sa sunlight. Pero ang disadvantage nun, sabi ko kanina, namamatay po pati yung mga beneficial microorganisms. Ang solusyon, kailangan nyo po mag-apply ng mga microorganisms. So, ano po yung magandang gawin? Pwede nyo pong i-practice yung no-dig method ni Charles Dowding. Yun po, napakadali lang. Hindi nyo kailangan ng mga heavy equipment, ng mga malalaking tools para makapagtanim. Ang gagawin nyo lang, for example, ito yung inyong pagtataniman. Ang gagawin nyo lang, maglalatag po kayo ng karton, make sure na nakalapat siya doon sa lupa na pagtataniman, tapos babasain nyo po siya. Ayan, para mag-flat doon sa lupa. Ayan. So sa ganitong paraan, poprotektahan natin yung mga microorganisms na nandyan sa lupa, tapos maiwasan pa natin yung pagtubo ng mga damo. Yan po yung isang solusyon ng mga farmers na gumagamit ng no-dig method. Mas less yung maintenance kasi hindi po tumutubo dito yung mga damo dahil po naipit ng karton. Ang next step nito, ilalagay nyo po yung inyong compost dito sa ibabaw, mga 2 to 3 inches. So medyo matrabaho siya sa una kasi kailangan nyo pong gumawa ng napakaraming compost para ilatag doon sa inyong garden bed. Napaka-effective po nito yung no-dig method. Nakita ko na po yung mga comparison, yung mga testimonies, napakaganda ng ganitong klaseng method. Mas less pa yung labor. At higit sa lahat, hindi po nasisira yung soil structure ng lupa. Number 4 ay mulching. Ito po yung minulch natin nakaraan. So ito po ay yung galing sa luya, yung mga dahon niya. Yan po yung nilagay ko dyan. Itong pagmamulch natin, lalo na po yung mga organic mulch, yan, nakakatulong po yan para i-trap yung moisture. Hindi basta-basta matuyo yung lupa. Natatrap niya kasi no, hindi nangyayari yung evaporation dahil napipigilan ng mga organic mulch yung pag-evaporate ng tubig. Tapos habang tumatagal, habang nabubulok itong mga organic mulch, ay nagiging pataba pa sa ating mga halaman. Tapos libre pa siya, hindi nyo na kailangan gumastos or bumili pa. So pwede po yung mga damo, yung mga dahon, pwede nyo po yan ipang mulch sa inyong mga tanim. Yung tip number 5 ay yung potting mix. Lalo na po sa mga nagko-container gardening, ang nire-recommend po namin ay 50-50. 50% lupa, tapos 50% na pinaghalo-halong organic matter. So nandyan na yung biochar, yung compost, yung uling, yung ipa ng palay, yung sinunog na ipa, vermicast, dumi ng hayop. So halo-halo na. So as much as possible, 50% para hindi po mag-compact yung lupa. Malambot siya at makakapag-expand yung ugat ng ating tanim. Then sa lupa, iwasan natin hanggat maaari kumuha ng mga clay o yung matigas na lupa. Ang magandang kunin po para sa container gardening ay yung topsoil. Para makakuha po kayo ng topsoil, hanapin nyo po kung saan dumadaan yung tubig baha. Tapos, hanapin nyo po kung saan siya nai-stack. Yan, dyan po madalas naiipon yung topsoil na inaanod. Yan po, napakayaman po niyan sa nutrients. Yan.
I-scrape nyo lang. Yan, ipunin nyo po. So malambot siya, may mga halo ng buhangin, tapos andyan po yung mga nutrients na inanod. So ito po yung magandang gamitin. Ayun, napakalambot po niyan. So ganun lang, hanapin nyo po sa lugar ninyo kung saan naiipon yung tubig baha. Yan po yung ihahalo nyo doon sa 50% na organic matter. Sana po nakatulong yung information na to para mapagandaan nyo po yung lupa na pagtataniman ninyo ngayong tag-init. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat. Happy farming!